Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, February 5, 2024. Another green day dito sa market natin. So, marami pa rin po yung mga blue chips na maganda yung mga galawan. Halimbawa siguro nitong si ICT, medyo malakas yung sipa niya for today's trading natin. Karamihan dito mga blue chips, LTG, SMPH, Converge. So, sila yung bida ngayon kasi verde pa rin po yung galawan ng ating market. Alam ko panalo si LAN, yung pinakamaganda yung galaw for today's trading natin kasi umabot siya ng 10% kanina. Okay? So very good yung closing natin. Pero kung tinignan mo yung Asian markets, madugo, very bloody red. So maganda pa rin po yung nangyari sa mga stocks natin. So nag-close tayo 6,728.22. Meron pa magic close kanina kasi nag-stay yung price action natin ng index sa 0.5 o 0.6 percent. Mabot pa yata tayong 0.8 kanina. Pero nag-close siya is may konting pabuhos. So nag-close siya 0.31%. Pero okay pa rin kasi 127.83 million net foreign buy. Ayan. So may karga talaga yung market natin. So good lang na umakyat talaga yung ating galawan. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. So gaya sabi ko sa inyo, mga blue chips, yung karamihan dito. LTG, nag-up siya ng malit lang naman, 2.0%. And then meron siya net foreign buy. Ayan, so okay to. 21.75 million net foreign buy si LTG. SMPH, nahin natin mga blues. Meron siyang gain na 0.89 pero noong umaga nag 3% yata to, 2%. Binawian din nung pre-close. So 83.78 million net foreign buy. Converge, another green, malit lang 0.53%, kaso net foreign sell pa rin. Negative 15.83 million. So hindi natin makita na pasukin ng foreigner si Converge. Kaya hindi siya makakyat. And then si ICT, ito yung isa sa bida sa mga big caps na stocks, 3.15%. So meron siyang net foreign buy na 73.9 million net foreign buy dito sa market. Tapos yung iba nag-trending, ba't kaya nanguna si dito? May balita na naman yata na hindi natin alam. So nag-up siya ng 2.81%. Higher low daw yung price action niya. Meron siyang 2.84 million net foreign buy. And then si SPNEC, pero pabagsak to negative 1.67%. Meron pa rin siyang net foreign buy pa rin, 4.43 million net foreign buy. Okay? So yan po yung majority na gumalaw dito pinag-usapan dito sa ating mga trending stocks. Disclaimer guys, as usual sa mga bago po dito sa channel natin, please don't forget to read yung ating disclaimer. For education purposes lang po yung ating vlog. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell or hold. Meron pong risk na involved sa trading dito sa Philippine market. Due diligence lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or join ka dito sa trading community naman. Nag-guide tayo makasama natin na traders dito sa market. So sa mga nakasubscribe, salamat ulit sa mga usual na nanonood dito sa trading stocks. Ayan, palike na lang po yung ating video. Company reviews, hindi natin na-review CREC. Tapos profit or loss, yung ating mga sample trades, basic indicators sa mga nag-aaral po sa market, fundamentals plus yung ating PSE stock market study. Sa mga cryptos at wala pa naman, follow mo lang ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto Cotton na YouTube channel para sa mga play to earn games. Nakatutok yan. Sa social media, follow mo ako dito sa Facebook account or dito sa Facebook page para malaman mo yung mga posts natin dyan. Ayan. So pares lang, pili ka na lang po ng isa na ipa-follow mo. Bodega Pick yung mga articles sa local market, sa US, at saka dito sa cryptos, money earners, yung mga side hustles natin. Ayan. So okay pa rin yan. Maganda ng weekends Marami yata nagbabasa. Okay. So tingin tayo dito sa Twitter. Wala pa yung summary ni saglit. Baka meron ng summary si Philippine Stock Exchange natin na minsan medyo delay yung niya tignan natin kasi maganda yung summary niya Wala pa. Puro videos na ngayon si Peter. Ayan. So anyway, based sa summary natin is net foreign buy pa rin naman tayo 6,728 and then 127.83 million net foreign buy po tayo. Okay? So RL Commercial REIT. Ayan, meron siya dividends na 0.098 regular cash dividend per common share. Ayan. So yan na yung binibigay niya na every quarter yata yan namimigay siya.
Philippine Property Index gains 1.37%. Mid-session yan kasi bumagsak yung galaw ni sa akala ko breakout na to si SMPH. Nag-drop siya 0.8 na lang siya, di ba, ng closing. Ayan, pero maganda yung yung mga properties natin kanina. Land Bank reaches 40.3 billion record high income for 2023. Asia United Bank 2023 profit at record high of 8.3 billion. Laki, no? New dividends. Ayan. So, masyado maliit yata to. Ayan. So, meron tayong upcoming mga ex-date. Ayan. February 6. Megawide. Preferred shares yata to. Certec. Mga preferred shares to. TC. TCB, PRF. Ayan. Mga preferred shares pala yan. Next, SM Prime Holdings edged down last week despite news its allocation for CapEx this year reaching 100 billion peso. Laki, no? Dami niya. Sharing column this week, what could prevent stocks from exiting the bear market in 2024? Pero malapit na, di ba? So nag-break na kasi tayo sa 6,700. Bilyonaryo Andrew Tan is spearheading the construction of second hotel in Pasig. Petition against mayor filed by Nasecor before SC. Ayan, so may kaso sila. Mababa yung alaga, value ng peso. Ayan, mataas yung palitan ng mga OFW. Megawide for house, urban deca, okay, na-complete na daw niya yung project. Megaworld, to build a second hotel development in Pasig City. Si Mr. Andrew Tan. BSC, nag-drop, negative 3.46. Pero kanina, bear dito nung opening MOU with Japanese power producer Renova for, ito pa rin yun, Mabini Wind Energy Project naman. So yan pa yung dati. CNPF, ito, umato si CNPF. Produces and sells canned foods products, earnings seen to grow 12% in 2024. Ayan, maganda pala yung projection naman niya. JT Cap, ayan, isa din sa winner kanina. Pre-IPO round, may top HSBC. Para sa IPO ni Maynilad. Baka ito yung catalyst niya. Kaya umarangkada si itong si JT Cap, di ba? Maynilad. Ayan, magkakaroon ng IPO. Watch list ni DA Market kanina. BPI, okay. Maraming news kay BPI. Very good news yung mga lumalabas. China small cap stocks slump despite pledge to stabilize market. Ayan, so tingnan natin. Evergrande pa rin yan. Evergrande. Small cap equity gauges led the sell-off Monday. With Sky Cable out, Converge is scaling up TV presence. Ayan, so makapasok daw si Converge. Tingnan natin yan. Baka yan yung mga next na catalyst niya. Bilyonaryo, Ezekiel Robles led Santa Lucia is set to construct fully integrated communities over the next decade. Ayan, si BPI, maraming good news na lumalabas. Share buyback last week siguro to. URC, AGI, and then si Costco. Tapos the scope of the two-step donation is wild. Ano ba to? APIGD now owns 2.35 billion shares of SPNC. Ito na naman ba yung controversial na binigay niya rin, gift yung kanyang shares. Ayan. Si Mami naman may-ari ng company yata. BSP to take time before cutting rates after robust GDP. San Miguel eyes expansion into battery storage. Cebu puts off plan to launch flights to Saudi Arabia and Beijing. Security Bank partners with Epson Philippines. Okay. Tapos yung mga galawan last week, Megawide and 8990 Holdings top of a 47-story high-rise mixed unit use development for Urban Deca Cubao. Ayan. So may bago po silang project na dalawa naman. Okay? So good. Ano pa ba yung mga news? Wala na, no? So yan lang yung mga news natin. Last Friday, wala tang trading sa US market. Pero maganda naman yung closing nila. Ngayon, yung futures niya, yun, medyo mapula. Okay, so ayan guys, so yung Patreon natin is sabi natin always open po yan. So double check mo na lang. Kung gusto mo na guys sa trading sa Philippine market, sali ka lang po dito sa Patreon channel natin. Open po yan. Okay? So tingin tayo dito sa pinaka main index natin. Okay, so 127 million, 0.83 pumasok sa market, nag-up siya ng 0.31%. And then still above ng 6,700 which is para sa akin personally o siguro sa ibang nag-analyze din ng market is bullish na sign ng market. Ang pinaka-description ng bull market is 20% from the bottom pero wala pa. Hindi pa siya bull market pero bullish yung kasi
may trend siya, uptrend talaga yung yung galawan ng market natin. So may mga konting siya, pa-dip at the end of the trading day, pero next day naman umakyat siya. So goods lang tayo sa galaw ng market. Okay pa siya, malayo sa overbought, pataas yung RSI, and then pa-recover yung MACD formation naman natin. Okay? So sino yung mga winners? Diretso tayo sa mga winners. Okay, so base dito, si LAN, ayan. Meron ba nakabili kay LAN? Ewan ko sa group ko. Pero kasama to sa monitor namin na stocks. So, yun laki ng kandila ni LAN. Ayan. So, napansin ko na rin ito nakaraan Kasi wala na akong BP. Ayan. Congrats sa nakabili kay LAN. Sino pa? Apollo, JP Cap. Ayan, makiat siya. All-time high. Si Maynilad pala yung yung catalyst natin. Shell, nagparamdam. Okay. So, hopefully, yun na yung bottom niya. CNPF, ito maganda kay CNPF uptrend. Tapos ang dami niyang di ba? Ang dami niyang cycle na ginagawa. Si dito, nag-up ng 2.81%. Ayan, kaya pala pinag-usapan. LTG, ayan. So pag-usapan natin mamaya. Si Home, tulog pa si Home, no? Wala pa. Tapos si MRC, okay, nag-bounce siya. 1.54. Si MEG, 1.52. GGS, 1.87. And then PLC, sumipa ulit or pumitik ng 1.47%. Okay? So sa mga losers naman, sino ba ang losers natin? Dito tayo sa mga kilala. Si Tugs, minus 4.94. Ano yung candle niya, walang volume. IMI, ito hindi mapigil yung pag-drop ni IMI. Negative 4% ulit. Diretso yata to sa ilalim Next, APX. Nag-drop si APX. Okay, so nag-gap up tapos binawi din niya, nag-gap down. Tapos, sino ba? Tech, nag-drop din siya, 3%. SGP, minus 2.91. Lotto, minus 2.6. Ayan, yung mga trending natin last time. Naglaglagan din yung kanila mga price action naman. Okay? So, balik tayo dito sa, or rather, bago tayo pumunta sa chart, pag-usapan natin yung pinaka-global market. So, mukhang mapula yung futures ng yung trading sa US market mamaya. So, Nasdaq, negative 0.21, yung futures, Dow futures, negative 0.31 din, 0.21. And then S&P is negative 0.25%. Last Friday, holiday yata dito. So, ito pa rin yung Thursday na galawan. So, mukhang mapula yung galawan mamaya. So, sasabay din yata si European markets and then nauna na si Asian market. So dire-diretso yung pansin niyo dire-diretso yung drop ng ng China at saka Hong Kong na index. So sila yung humihila ngayon puro drop Ayan. So yung berde konti lang pero bloody yung yung trading dito sa global markets. Okay? So dito naman sa bandang crypto, okay sa crypto Bitcoin 43.1, Ethereum 2.3, and then si BNB is 303. So mukhang maganda ngayon pumipitik. Si TRX umakit yung galaw pa 1%, 1% per day yung galaw niya. Okay, so the rest, mayroon siyang konting pullback naman. So balik tayo dito sa chart. Okay, so buying pa rin puro buying pa rin yung foreigners natin. Maganda. So marami tayong makikita ng mga blue chips na gagalaw ng maayos. Tapos after niyan, syempre, yung mga small caps naman natin. So si dito, okay medyo nabuhay ulit si dito natin. So di ba sabi natin last time meron siyang sideways channel dito. Pero tumataas yung niya, nag-higher low. Yung sabi na basa ko sa sa Investa, nag-higher low daw siya. Ayan. So tama naman, higher low yung galaw niya and then meron siya malakas na resistance dito. So bago siguro tong o siguro tong area na to. Ayan. So meron siya malakas na resistance. So tingnan natin kung mag-profit taking ulit pagdating dito sa bandang taas. So parang ngayon kaya niya 2.84 million at foreign buy, up siya ng 2.81%. Hindi pala natin nakakita kung sino yung mga brokers dito na kay Investa. Ayan, hanapin ko muna. So okay yung yung RSI natin, okay yung price. Mas maganda na ngayon yung galaw niya. Kasi last time puro ganito lang nakikita natin Ayan, so nag-form pala siya ng higher low for formation naman. News, with regards sa news, dito dito wala tayong nabasa ng news dito. Okay? So anyway, gumanda yung yung price action niya. Hopefully dumiretso yan and then retest ulit tong 2.75 level natin. Catalyst lang siguro ang kulang sa kanya. Next, SPNEC, yung ating on-off sa market, mahina. Nakakatakot naman kasi i-trade si
SPDC sa ngayon dahil sa hindi mo alam biglang bumababa yung ano niya yung public float niya. Ayan. So nasa ano siya, nasa support pero based sa price action na pababa yung lahat. Yung price action pababa, yung RSI pababa, yung MACD pababa. Buti na lang meron siya net foreign buying 4.43 million pero nag-drop siya ngayon ng negative 1.67%. Okay? So yan po yung galawan ni SPNC. Wala tayong news Hindi ko alam bakit siya pinag-usapan na maigi for today's trading natin. Next, LTG. So ito, maganda na yung galaw niya. Obvious na yung ano, medyo obvious na yung ano, yung overbought niya dito. Pero kung susukatin mo naman to, maliit lang kasi siya. Nasa 5% pa lang yung ginalaw ng price action. So for today, 2% up siya. And then may nagtulak sa kanya. 21.75 million net foreign buy po si LTG. So ngayon, okay, so overbought na. Habulin ba niya to? Okay. So meron siyang resistance dito currently 9.7 kasi may gap siya dito So best case scenario, bukas breakout and then pullback siguro. Kasi may gap to fill to. Ayan, may mga syempre mga naiwan dito, 'di ba? So bigla kasi nag-drop yung price niya. So kung meron dito, ito siguro pinakamalakas na resistance nasa 9.8. Pero overall picture is okay naman siya, 'di ba? Kasi matagal na siyang gumagalaw Bagal nga ng galaw niya pero uptrend naman. So nalala ko sa ganito si East West dati. Yung galaw niya, 'di ba? So ano ba nangyari kay East West natin? Okay, medyo humihina yung ating East West. Pero dati, 'di ba, nakita mo yung galaw niya. So hopefully umabot siya hanggang dito sa 10. Too early to say. Kailangan mag-fill the gap muna tayo dito. Ayan. Fill niyo muna yung gap para makalabas yung mga ano naiwan dito sa bandang taas. Overbought na yung RSI natin. So very bullish yung galaw. And then bullish din yung ating MACD formation naman. Okay? So may volume din siya. Makita mo unusually high din yung ano, yung volume niya. So up siya 2% and meron siyang 21.75 million net foreign buy. Okay? So price action lang. Alam ko ba kaya pinag-usapan si LTG. Next, SMPH. Akala ko tutuloy din yung breakout niya dito. So medyo nag-pullback siya, 0.89%. 83.78 million net foreign buy. Pero okay pa rin naman. Overall picture is healthy naman yung galaw niya. So may RSI siya above 50. Meron siyang trend. Nahirapan nga lang siya mag-break. Kasi long term resistance yata itong ano, area na to. Yan. So makita mo dito, malakas na resistance to kasi ito last time, marami dito nag-attempt na mag-breakout pero hindi naman siya natuloy tapos nang trap siya dito sa area natin na to. Okay? So siguro makikita natin yung bullishness ni SMPH na pumunta dito sa taas pa kapag nag-breakout na tayo above 35 pesos. So yun siguro pinaka psychological na resistance naman itong si SMPH. Pero picture-wise, okay naman, di ba? So uptrend yung galawan natin. Next, Converge. Converge. Kailan kayo magkakaroon to ng net foreign buy? Nahirapang umakyat So nag-up siya kanina 0.53% minus 15.83 million net foreign sell pa rin. So wala pa rin na. Sino ba tong foreigner na to? Benta ng benta kay ano, kay Converge. Ayan. So okay naman lahat ng ano indicators. Plus ganun din yung price action natin is higher low formation. So uptrend din siya. So nahirapan siya dito sa 9.9 peso. Pero picture-wise, chart-wise is goods naman yung ano, yung galaw nitong si Converge. And then lastly, si ICT, isa sa mga winner for today's trading natin. Nag-gap up pa pala siya. So ano ba to? Yung concession, 25 years concession na project niya. So umakyat na siya. Breakout, all-time high si ano si ICT. Congrats sa mga meron sa kanya. Breakout na ba? O sige, nagre-resist pa rin. 255.8. Pero nag-up naman siya ngayon ng 3.15%. Meron siyang foreigners, may tagatulak siya. 73.9 million. Tapos bullish. Bullish yung RSI. And then bullish din yung ating MACD. So nag-start na siya mag-cover doon. Baka meron pa siyang ano. Parang meron pa siyang igagalaw. No? So another 52 weeks high. Pag nag-breakout siya dito, so good yun. Wala resistance. No? Wala na. No? All-time high si ano ICT natin. Ayan. So congrats po yung mga nag-invest dito kay ICT. Finally, mukhang magbe-break na siya dito sa 200
55 pesos naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, good vibes tayo. Madugo sa madugo sa Asian markets. Baka may hatak kaya to sa atin bukas. So, malakas si PSE kasi kahit na duguan yung Asian markets saka yung futures ng US, medyo mapula din. Pero okay pa din yung galaw natin. May pullback lang siya pagdating ng close. Nagkakaroon siya na magic closing. Pero yung overall niya is verde pa rin naman yung galawan natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys sa Open yan. Tapos sa Crypto Ko To, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak Money Earners, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto ng guys sa trading sa Philippine market, sali ka lang po dito. So, yun lang. Maraming salamat. Monday pa lang naman. Kita po ulit tayo bukas.